At dahil holiday ngayon, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula sa aming kasamang si Aubrey Ner, live mula sa Pag-asa DOST. Aubrey. Magandang tanghali, Habiba, at magandang tanghali din sa ating mga kababayan. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Easterlies o hangin galing po yan dito sa Dagat Pasipiko ang nakakaapekto dito po yan mula po yan sa Southern Luzon hanggang sa Mindanao. Samantala, high pressure area naman po ang nakakaapekto dito po yan sa hilagang bahagi po ng ating Luzon. At dahil weather systems na yan, kaya naman maaasahan pa rin natin dito yan sa buong Pilipinas ang pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, lalo na po yan sa bandang hapon o gabi. Kaya naman magdala pa rin ng payong o di kaya naman ay sombrero para may panangga tayo hindi lamang sa init, kundi pati na rin sa ulan. Mga kababayan, sa mga oras na ito ay ginagana po ang isang presko ngayon sa Science Garden na pinangungunahan ni DOST Secretary Mario Montejo. Sa ngayon, naglabas na nga sila ng tinatawag na El Nino Watch. Ibig sabihin nito ay nakabantay o naka-alerto na nga po ang ating bansa sa pagkakaroon ng El Nino. Ang El Nino ay ang pag-init ng temperatura sa Dagat Pasipiko at patuloy pang magiging pag-init nito ay kakaunti ang magiging tsansa ng pag-ulan dito yan sa bansa. Iyan ay dahil haharangin po ng moist dito yan sa Dagat Pasipiko ang easterlies na maaari pong makapagpainit. Dito po yan sa mga dagat malapit dito sa ating bansa. Kaya naman po, asahan po natin ang maliit na tsansa ng mga pag-ulan dito. Samantala, kaugnay naman na magiging pagdalang ng pag-ulan, nakabantay din tayo sa lagay ng mga dams dito po yan sa Pilipinas upang malaman natin kung may mga magagamit pa ba tayong tubig sa susunod na mga araw. Dito sa pinakilala Angat Dam, ang water level natin ngayong araw ay 183.62 meters. Samantalang nakapagtala naman tayo ng water level na 183.62 meters kahapon. So ibig sabihin nito, sa loob ng 24 oras ay hindi pa ito bumababa. At ang rule curve natin ay 186.31 meters. Ang rule curve na tinatawag ay tinitingnan ng Pag-asa upang malaman kung nasa critical na kondisyon na ba ang isang dam. Kasunod nito ay ang Magat Dam, dyan po yan sa Isabela. Kahapon nakuha natin ang water level 67.72 meters at ngayon naman ay nakapagtala tayo ng water level na 167.89 meters. So ibig sabihin po nito, sa loob ng 24 oras ay meron tayong water level deviation na 17.17 meters. At ang rule curve po natin ay 177.25 meters. Samantala, dito naman tayo sa Pantabangan Dam na nagbibigay patubig sa mahigit po 100,000 hektaryang agricultural lands. Nakapagtala ng water level na 181.74 meters kahapon po yan. Samantala, ngayon naman po nakapagtala ng 181 meters naman sa ngayon. At ang ibig sabihin po niyan, sa loob ng 24 oras ay nakakaroon po tayo ng water level deviation na 0.07 meters. At ang rule curve po natin ay 199.35 meters. Sa ngayon, nearing o malapit na nga sa critical level ito, kaya naman sinimulan na ang cloud seeding o yung artificial na paraan para umulan. Iyan ay upang madagdagan ng tubig sa Pantabangan Dam. At iyan ang latest mula sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaaring bisitahin ang aming website and other social media. At ako po ang nakasama nyo ngayon, ang inyong weather darling na si Aubrey Ner, na nagsasabing kahit anong panahon, may pag-asang bumangon. Magandang tanghali, back to you, Habiba. Maraming salamat sa iyo, Aubrey.